butang din sa Central Philippine Union Conference ug among abot kaninyo ang atong pagpasalamat og pag-greet og happy Sabbath sa ato ang tanan. Kung kamo naglantaw sa inyo nga GSAB Channel 37, maayong adlaw mga kapaglaom. Of course, kung kamo maka-access sa inyo nga Facebook, kung wala pa mo naka-access mga kapaglaom, just search Let's Pray Pilipinas. Pwede ninyo i-search or i-drop by sa atong comment section ng inyong mga prayer requests o praise reports. No? Og take note, doon na tayo mga hotline numbers makita ubos sa inyong mga TV screens. Doon na sa Globe, doon na po tayo sa Smart. Kung gusto ka mo nga makasend sa inyong mga prayer requests o praise reports directly sa ato ang studio. Amo kamo gidami-abi sa atong matag adlaw nga tulumanon ang pagpadangat sa atong mga pag-ampo ngadto sa atong may gugmaon nga Dios. Sa tanan namo nga mga kapaglaom, welcome, welcome and happy Sabbath. Yes, Pastor. And today, mga kapaglaom, as God has shown His faithfulness to His promises, let us read a wonderful news on God's merciful answers to our prayers. Doon ay mga praise reports din kapaglaom, Pastor, nga gipadala sa ato ang mga kapaglaom via mobile, na? Atong sugdan, gikan kini kang kapaglaom Johnny Avillona, gikan sa Digo City, Davao del Sur. Nagpadala siya prayer request ni atong June 17, mga kapaglaom. Ingon siya din nagpa-prayer request siya alang sa iya nga daughter nga si Jorilyn Daniel nga naa sa USA. Alang sa iya nga check-up, nang hinaot siya nga ma-negative lang or binay ang result, no? And pagka June 24, mga kapaglaom, praise the Lord, tungod kay ang resulta sa iya nga daughter, resulta sa iya nga pagpa-check up is benign result. Benign result, thyroidectomy. Wow. God is good. Ingon sa diri kapaglaom, Pastor, no? So siguro good news guni alang sa ilaha. And answered prayer kaayo ni. Doon na po nagpadala sa iya nga prayer request adtong June 13, gikan kini kang Mary Jean Claro, gikan sa Sagay City, Negros Occidental. Nagpadala siya prayer request kapaglaom, Pastor, paampo alang sa iya nga friend nga si Marcos Olid. Doon na siya sakit sa kasing-kasing ug naglisod siya og agwanta ni adtong higayon na kapaglaom, Pastor. Og pagka June 24, praise God, tungod kay medyo na okay na ang pamatyag sa iya nga friend, no? And still, we will continue to pray alang kang kapaglaom Marcos Olid, no? Nga magpadayon na gyud ang iyang alibyo sa iya nga lawas, labi na gyud sa iya nga heart nga ginabati. Doon na po'y praise reports nga gipadala gikan pa gyud sa Sultan Kudarat, gikan kang Nini Alvarez. Atong June 17, kapaglaom, Pastor, nagpaampo siya nga unta ang iya nga gina-applyan nga truck, kumpanya sa truck nga unta makirid ang iya mga requirements ug gihisgutan po niya nga lisod kaayo ang mga apply ato nga kumpanya ug sila hapod nga negosyo nga kargahanan. Ingon siya ni adtong June 23, mga kapaglaom, mga prayer warriors, no? Nagpasalamat siya sa Ginoo tungod kay natubag ang atuang hiniusang pag-ampo nga nakita na gid sa og sakyanan. Wow. Salamat kaayo bisan pag lain-lain man daw ang nag-ampo kauban kaniya apan sa gihapon hiniusa ang pagtubag pod sa Ginoo. Doon na po'y last diri nga praise reports kay paglaom, Pastor, nga wala man siya gi-specify o kanus siya nagpadala sa iya nga prayer request gikan kini kang Becart Avilla gikan sa Dumingag, Zamboanga del Sur. Ni adtong June 24, iyahang gi-text sa atoa, nagpasalamat siya ug dako, no, sa Hope Channel family tungod kay na okay na siya ug nawala na iyahang kahadlok, iyahang nervyos ug dili na siya maga-collapse, no? So nagpasalamat gyud siya dako labi na gyud sa ato ang Ginoo. Wow, praise the Lord kapaglaom, mga kapaglaom, tungod kay gitubag gayud ang ato mga pag-ampo ug dili bungol, no, ang ato ang Ginoo kanunay gyud siya naminaw kanatong tanan. Amen. What a promise it is to remember that God truly hears the sincere petitions of our hearts
And now, let us begin reading the first batch of our prayer requests. Alright, of course, yun na po tayo mga prayer request, mga kapaglaom. Palihog na sa mga prayer partners din haad. Kung doon na may mga ballpen, doon na may notebook, palihog, i-take note ang ato ang mga prayer request karong adlaw og tabang yumi sa pag-ampo, no? Tungod kay more prayers, more power. Amen. Gikan sa ato nga sender si 2058, nagpadala siya prayer request kay paglaom pastor alang sa iyang nga igsuon nga unta maayo nan ilahang problema. Doon ay problema yang igsuon kay paglaom pastor kabahin sa iyahang nga bana, hinaot nga ma-okay na, no? Doon na pod ay problema sa iyahang igsuon gihapon nga unta mobalik na siya sa pagtuo sa Ginoo, maundang na ang mga bisyo ug uban pang mga problema, and of course unta siya pod makakita na siya trabaho. And do na pod tay prayer request din hiya gikan sa tong sender nga 4462. Nagpa-appeal siya pag-ampo kapag lampas sa ilahang ongoing nga VBS din haa sa Kalinga for God's covering of the children despite sa lockdown, no? Pasalamat kita tungod kay doon na pagikining mga kaigsuonan nato nga naga paningkamot gihapong duso sa mga ministry, no? Bisan pait ang atong kahimtang karon, the Lord will bless you mga kapaglaom. Ihapong giapil pag-ampo ang mga teachers, labi na gyud iyaha nga a daughter nga nang-apply og trabaho nga si Jovi Chris. And doon na po prayer request din hiya sa ato nga sender 7648. Nagpa-apply siya pag-ampo alang sa iyahang allergies kapag laong pastor nga unta hikapon sa langit ng amahan ong iyahang ang kasing-kasing ug gunahuna po daw sa iyahang lolo tungod kay naghandom siya kapag laong pastor nga inig human sa lockdown, gusto siya mo uli, no? So hinaot unta nga makauli siya. Og doon na po iyang request nga unta maayo na iyahang mas musuod pa gyud sa iyang relasyon sa Ginoo pagkanindot nga pag-ampo. Doon na po prayer request din higikan kan 3418 alang sa financial kapag laong pastor. Unta maayo na ning gusto niya or nagbaligya siya mga some things nga iyahang posible nga makakita siya og kwarta, iyahang ginalauman niya kini mahalin, ano? Aron makasupport siya labi na gid sa iyang mama ug papa alang sa ilahang nga tambal, mga maintenance siguro, no? Gatas pod alang sa iyahang nga anak, labi na gyud ang pagkaon. Og do na po prayer request din hiya sa ato nga sender 0975. Paapil siya pag-ampo alang kang Marlina nga unta mo balik na iyahang gana sa pagtulog nga normal na ug mamaayo na iyang ginapamati. Doon na po prayer request din hiya, nagpa-pray siya alang sa iyahang nga inahan, no? Wala gi-specify kung unsay problema kapag laong pastor but rest assured ato aning pag-aampuan. So let us request kapag laong pastor to pray with us. Sige mga kaigsuonan, mag-aampo kita, ibutan nato ang atong ugalingon sa tubangan sa Ginoo. Amahan namo nga naa ka sa kitasan sa malangit, niining kabuntagon amo giablihan ang bawat kasing-kasing namo og among hunahuna. Yes. Og nagkasalamat pod kami nga ang peltahan sang bugay sang langit abli aron nga makaabot kining amo mga paghangyo naa sa imo nga trono sa bugay. Ginoo, o nasa tanan amo gi dala sa imo kiling amo mga kaigsuonan nga dunay kakulian sa ilang mga physical nga mga panlawas. Una amo gidala sa imo si Attorney Sammy Dinoy dinhi sa Cebu. Yes. Hinaot pa ng tawon Ginoo nga tabangan mo ang mga doctors, mga nurses, o uban pa nga mga tao nga kauban didto sa iya tambalanan aron nga siya makabaton o mayong panlawas o makauban na sab ang iya mga pamilya. O gamo sa gihangyo nga padayon ang imo pag-ayo sa kay Brother Humphrey Tacaldo dito sa Calbayog City. O Ginoo na may mga nasahi nga request. Hinaot nga ikaw magpanalangin, maghikapod sa lawas ni RJ Newbert tuwa dito sa Roa City. Bata pa in tawon, 14 years old Ginoo. Na siya cancer sa iyang tuhod.
hinaot pa nga kini nga sakit sa imong kabubuton mag-ayo. Kay ang ilang diagnosis sa doktor nag-abot na, nag-metastasize na hangtod sa iya nga baga. Kabay pa nga ikaw Ginoo mag-intervene kag magkahatag sing maayo nga panlawas sa sini nga bata aron nga magamit pa nimo ang iyang kinabuhi sa ulahing mga adlaw. O si Brother Neil Usaragapod nga taga-Tagum. Og amo sad gidala sa imo Ginoo ang importante sad nga hangyo sa amo igsuon nga magbalik na kunta sa pag-alagad sa Ginoo. Aron nga magkauban kami, kauban nilang pamilya sa ginarian nga ginpreparar mo sa mga matarong. Kung amo sad gidala sa imo ang amo mga buutan o mga kugihan nga mga membro sa simbahan tuas sa ilang nga lugar nga nga nagabuhat og Vacation Bible School. Hinaot pa nga maampingan ang iyang mga estudyante o ang mga teachers nga nagabuhat ni ini nga programa. O ang iyang pod nga anak nga si Juvie Chris Maglinti na unta makabaton pod o makakita og trabaho. Amo sa gidala sa imo Ginoo ang amo igsuon nga magpadayon na kunta ang iyang pag-ayo sa iyang allergy sa iyang lawas. O ginaot pa nga after ining problema makapakasyon pod siya sa iyang pamilya silang lugar aron nga makakauban pod nila matag usa og usa. Og amo sa gidala sa imo Ginoo ang amo igsuon nga ang iyahang handom nga makatabangan niya ang iyang mga papa ug mama nga makabaton sila og financial assistance nga resulta sa pagbaligya sa ilang ayuta o pagkabutang aron mapalit og mga medisina o pagkaon pod sa iyang membro sa pamilya o unta makakaplag pod siya nga maging regular sa iyang trabaho. O usa pa Ginoo ang amo gidala sa imo kining si Sister Marlina ay naot pa nga magkabaton siya og maayo nga pagtulog aron magaresulta sa maayong panlawas. Maglig-on ang immune system batok ni ining mga crisis na ini nga virus. Og amo usag gidala sa imo ang hangyo sa maigsuon ay tungod sa iya nga mama nga hinaot pa kung unsa man diha Ginoo ikaw nakahibalo sa sekreto sa iyang kasing-kasing. Ihatag sa iya suno sa iya nga pagtuo kag imong gugma. Salamat Ginoo nga gitubag mo gyud ang among mga panghangyo kag ginpangayo namong kini sa pangalan ni Hesus. Amen. Amen. Thank you for that prayer Kapaglaom Pastor. Now, moving on mga Kapaglaom at sa gihapon makauban si Kapaglaom Mine alang sa pagbasa sa ato ang batch 2 sa ato ang mga prayer requests. Si Kapaglaom Mine live from Camotes Island. Happy Sabbath Kapaglaom Mine. Yes, happy Sabbath day of rest Kapaglaom Giselle Happy and Sabbath. Kapaglaom Pastor. Once again, another Sabbath day has come that we may Amen. able to worship our God and to pray for one another. So, what a wonderful blessing it is na gihatag sa Ginoo alang Amen. sa tuwa aron na kitang tanan magkahiusa gayud sa pagduol kaniya. So, this very moment Kapaglaom Giselle, we have a lot of prayer requests. So for our batch 2, I'll start reading. Ato ang iapil sa pag-ampo ang atong sender from 7985. Siya nagapasalamat ug atong ubanan sa pagpasalamat at pinaagi sa pag-ampo si Kapaglaom Rose Beria mahitungod sa iyahang mata before ato naning ginaampo and atong i-continue sa pag-ampo aron adunay total na recovery gikan sa iyahang balatian. So another, let's pray for Tatay Carling Ataka tungod kay siya adunay colon cancer karon and currently na-admit kini sa maong nga hospital. Wala gi specify if asa dapita nga hospital but for sure, the Lord knows kung asa siya karon nahimutang, and let's just pray for his healing. And while he's struggling for this condition, atong itugyan nga aduna pa siya igo pa nga kusog alang sa pagpanlimbasog kayud gikan ini nga balatian. And
if it's God's will, aduna pa another time na iyang i-extend alang sa iyaha. The same thing nga ginabuhat sa Ginoo nga milagro kay Hezekiah nga gipunan gayud og 15 years ang iyahang life. Amen. So we don't know what's God's plan. We have to pray for it. So another is, let's pray for Mrs. Kabasag. Ang iyahang mga anak gusto niya i-appeal sa pagpaampo nga kini sila mahimo nga magpaduol gayud sa Ginoo. Yes, importante gayud kini. Every one of us kinahanglan nato kini nga pagabuhaton nga magpaduol kita sa Ginoo kanunay aron nga walay igo nga pagsulay nga mas kusog pa alang sa ato at ang Ginoo anaaman ka nato. So let's pray also for our sender from Junicio Paclibar. Gusto niya ipapit sa pag-ampo ang iyahang mga anak. Sila si Jory, Juni ug Ilel nga unta sila makahibalo na sa kamatuoran. No? So ato kining epis sa pag-ampo ng usa ka amahan nga naghandom gayud nga ang iyahang mga anak nga mahimo nga makaila usab sa Ginoo o mahimo nga makauban usab niya na sa gingharian sa langit nga gitagana sa Ginoo alang kanila, alang sa mga nagtuon ini. So also let's pray for our sender from 6409. Doon na siya insomnia mga kapaglaom at ang i-appeal sa pag-ampo nga makatulog na siya, nga mawala na kini nga maong balatian sa iyaha. So let's pray also for Ananias Alob Jr. currently naa sa Coronadal Hospital o di ay kinabanggaan ang iyahang gisakyan nga sakyanan. So gikan kini sa iyahang ig-agaw nga si Zaldi Lumontad. So ato kini giapil sa pag-ampo mga kapaglaom Giselle and kapaglaom pastor nga wala lang untay any complications alang sa iyaha o duawon si sa tuang Ginoo mahimo nga mamaayo siya. And before I will end this call, kapaglaom Giselle, sama sa tong naandan, ako kining ibilin kaninyo ang linya gikan sa libro ni Mrs. White nga ana as a prayer book. Siya nagaingon, only believe in God, take Him at His word, act by faith, and blessings will come. So mga kapaglaom, I hope na ato ning i-hold nga mao nga pahimang no alang kanato. You have to take the Lord sa iyahang word, iyahang mga promises, kay iyahang promise, iyahang mga saad matuod gayud. Based sa John 14:14 siya nagaingon, if you shall ask anything in my name, I will do it. So nining tungura, this has been your kapaglaom mind of Hope Channel Cebu, reminding everyone that the Lord is good. He is a stronghold in the day of trouble, and He knows them that trust in Him. Happy Sabbath! Happy Sabbath, kapaglaoman. Thank you so much for reading the prayer request for us today. Let us request again kapaglaom pastor to pray with us. Okay, with pleasure. Pagampo kita mga kaigsuonan. Amahan namo niining kabuntagon sa pag-usab. Amo usab gin dala sa imo o amo gin mention kining mga pangalan sa among mag-igsuon o kay na mga kinahanglanon aron nga kini matagaan sa pagtubag suno sa imo nga kabubuton. Yes. Una sa tanan Ginoo amo gidala ang pagpasalamat sa imo pagtubag kay Sister Rose Berias nga nag-ayo ang iyang mata o salamat Ginoo nga kitagaan mo siya ang kalipay sa iyang kinabuhi. Og amo sa gidala sa imo Ginoo ang amo igsuon si Brother Carling Ataka. Ngay naot pa nga ikaw mag hatag o kalinaw o kaayo sa iyang lawas, labi na nga siya naa sa problema sa iyang colon cancer. Hinaot pa Ginoo nga ikaw magtabang sa mga doctors o uban pa nga mga medisina nga makatabang sa iya relief sa iya nga sakit. Amo sa Ginoo gidala sa imo ang amo igsuon ang gugma sa usa ka inahan nga unta magpabilin, magbalik sa una nga gugma kining mga kabataan magbalik sa ila pagtuo sa pagserbisyo sa imo. Kay balo kami nga malapit na ang imo nga pagbalik. Og amo sa gidala sa imo Ginoo ang kinasingkasing nga paghangyo sa usapod kaamahan nga unta ang iyang mga anak magbaton o magserbisyo sa imo. Ang mga anak nga si Jovi, si Johnny, si Ilil. Hinaot pa nga sa wa pa magtakop ang kaluwasan, sila makabaton og
kamatuoran. Og amo sa dala sa imo amo igsuon. Unta hindi na magbalik-balik ang iyang insomnia aron makapahulay siya maayo kag makaserbisyo sa imo ug sa iyang pamilya. Ag amo pagdala sa imo Ginoo si Brother Ananias Alob Jr. Sa aksidente in tawon nakabaton siya og problema sa iyang pisikal nga lawas. Hinaot pa nga tabangan mo pod siya o gikapon sa maraba ni mga botkon nga siya makabaton og kayuhan sa iyang pisikal nga lawas sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you so much kapaglaom Pastor for that prayer, and thank you so much kapaglaom mine and sa atong mga kapaglaom nga nagpadala sila ang mga prayer requests o praise reports. Again, pwede ka mong mag-send sa inyong mga prayer requests o praise reports. Doon natin mga hotline numbers mga kapaglaom. You can send them to us. You can call us right away mga kapaglaom. Doon natin mga prayer partners, mga prayer warriors nga andam muampo kauban kaninyo. Now mga kapaglaom, let us focus ourselves sa ato na pong discussion. This culminates, I think, kapaglaom Pastor sa ato ang series no karon nga bulan. Exactly. Naghisgot kita first week sa kining June katong bandage. The second nga week is deliverance. Mga kapaglaom, last week, I'm sure kung nakahinumdum pa mo, naghisgot kita og wilderness. And today, maghisgot kita. A journey to the promised land which is forgiven. No? So, mo ka na ang atong paghisgutan. By the way, mag-center ang atong discussion kapag laong Pastor. No? Dinha sa Exodus, chapter 20, chapter 24, chapter 31, and chapter 32. Now, unsa may mga in-between nga mga happenings din ha kapag laong Pastor. As we all know, Exodus 20 na din ha ang 10 commandments sa Ginoo, no? And sa the following nga mga chapters, unsay mga challenges ang mga nagian sa ato sa mga Israelites, no? Specifically sa leadership ni Moses kapag laong Pastor. Thank you kapag laom Giselle. Kung ato naibawan o ato na nabasa ang balaang kasulatan mga kaigsuonan, kining mga tawhan na sila'y posible human nature gina sa tao, di ba? Na naag yun na itawag nga reklamo. Wow. Kay dito reklamador yun, di ba? Kay gikan pa sa Garden sa Eden, nagreklamo na daan to siya sa iba. So naana sa ato ba human innate nature. Na, naana diha. So, pasalamat lang ta nga ang Ginoo wa gyud nagpahilayo sa iyang gugma sa mga tao. That's right. Ato ni bawaan nga napriso sila sa Egypt. Sa Egypt, kitagaan sila og mga nindot nga mga pamaagi, nga mga milagro. Paggawa sila. Pag-abot dito sa diserto, nagproblema, gitagaan na po Ginoo sa Ginoo sa milagro. Nag-provide of water, nag-provide of bread. Pero bisag in spite of that, ang ato Ginoo naanay dako nga kasing-kasing sa pagpatawad sa ato. Amen. Now, ang problema na po, ang paglapas sa mga tao. Amo na ingon ako nga tama to ingon nimo innate ba? Human nature ba? Pero ang problema po, although nga we are sinful by nature, but we become sinner by choice. Yes. We become sinner by It's choice. It's a choice. No? No? Naana sa ato na nature, but we become sinner by choice. Now, in verse 1 sa chapter 32, ato nibawaan diha nga, ang mga tao impatient. Kay dugay biya si Moses dito sa bukid sa Sinai, 40 days and 40 nights. 40 days and 40 nights, yes. Una-una sa ikaon ato. Kaya wala si kaldero dala. Diba? So, ang tao impatient yun. Yes. So, ingon yan, mas bago, basi patay na to. Pero wala nila pag una-una nga nakadungog sila katong paghatag sa 10 Commandments. Kaya tibukod nga Sinai na nadunggan nila. Na-witness nila to. Ang milagro sa Ginoo. Ingon nila, siguro, maiguro, tagay kami ng bag-o nga Diyos. Yes. Kailangan naman sila sa Egypt. Dagan mga goddess dito, mga Diyos. Ang sadya ni ako, ang hindi gyud nako pag yun matungkad ning pag-abot sa Ginoo ako pangutan-on ni si Aaron. Si Aaron. Kay siya biya ang priest. So sa paglakaw ni Moses dito as Mount Sinai kapaglaong Pastor, si Aaron ang nag-take charge sa Israel. Sa mga Israelites. Si Moses
ang authority niya sa civil, Yes. panggobyerno. Yes. Si Aaron ang iyang authority para sa Ginoo. Unya, ang nahitabo pag yun, kini pang para sa Ginoo, mao pag yun ang posible siguro na force si Aaron Yes. of circumstances. So atong basahon kapag laom pastor para pod maklaro pod sa atong mga kapaglaom, exactly. no? That's good. Found in Exodus chapter 32. Mo direkta sa chapter 32 mga kapaglaom, verse 1. Now when the people saw that Moses delayed coming down from the mountain, the people gathered together to Aaron and said to him, "Come, make us gods that shall go before us. For this Moses, the man who brought us up out of the land of Egypt, we do not know what has become of him." So, mo na to ang probe silang impatient kapag laong pastor nga. Wa na sila kapaabot. Wala na. Unsa ni nitabo ka Moses basin mo tay mong gisgot basig namatay na to Oo, dito. namatay Kay to. pila na 40 days and 40 Exactly. nights na. So mo tong ni diretso ni address sila kang Aaron, Tama, paglang oo. pastor. Muna nga usahay po, there is what we call a period of waiting. Yes. Actually, ang paghuwat, lisod ba po? Yes. Lisod. Pero God gave us time to be patient. Kaya basta pagka sa last book dito sa Revelation 14:12, here is the patience. Nagyapon of the saints, no? O niya, kunta, atong panahon ng 40 days, panahon na kunta to pag-meditate nila Yes. ang gugma sa Ginoo, mag-meditate sila sa law of God. Yes. Na ilag yun na donggan to. Mag-meditate kunta sila ato. Yung sa ambot, unsa man ang nahitabo, we cannot di nato mabasol sila Yes. kay nahuman naman ang suwat. Pero I mean, the point is mga kapaglaom, kinileksyon sa ato. That's right. In times of waiting, tagaan ta pagtagad ang Ginoo, ang atong pagtuo magligon. Yes, that's Magligon. right, no? Oo. So, mo po nagisgutan sa uban kapag laong pastor, why God delay His soon coming or iyang second coming? And of course, the Bible also made mention, and also the writings of Mrs. Ellen G. White, that God hastened His coming just to give grace to those people who katong wala pag yun duol sa Exactly. iyaha, and of course to Oo. give grace katong wala pag yun nasayod sa Ginoo. Tama. And of course sabi na gyud no sa mga katawhan nga wala pag yun nag-ask og repentance Tama sa na. Ginoo. Kung ato tanawon kapaglaom Giselle, ang una gyud to nagreklamador, katong mga mixed multitude, katong dili Yes. gyud tinuod, Yes. mao gyud to nag-insinuate. Mhm. O kung tan-awon ta ang parable ni Jesus Christ, sa parable of the wheat and tares, Yes. karon nga panahon nato nga simbahan, mao gihapon po ang una ging reklamador, katong gipasulod po ni Satanas. Yes. Kay iya man na nga mga tao, Yes. sumona nga mga kapaglaom. I hope and I believe that we should not be part of the tares nga kita ang gigamit ni Satanas, but rather kung naamang yun sa ato kasing-kasing, it's time to ask forgiveness. Wow. It's time to ask forgiveness. Pagkaninot kapag laong pastor now, mga kapaglaom atong hinumduman, we as professed Christians, no? Waiting for the second coming of our God. Let us also do our part kapag laong Amen. pastor, no? Exactly. Not just the Lord preparing the kingdom for us, but unsa man pod ang atong kabahin ni ini, unsa man ang ato ang kailangan pod ay buhaton while waiting sa ato nga Ginoo. And let us, ingon din niya, ang advice ato, let us earnestly seek God in prayer. Amen. In prayer, good kapag laong pastor, pray for endurance, pray for strength, and let us always, no, surround ourselves with the promises of the Bible. Amen. Oo. So mao to nga na medyo nasuko ang Ginoo ato. Yes. And God told Moses, "Oy, ayaw na dinhi pagdugay, panaog na didto." Kay ang ako katawhan nga gipagawas na problema ta. Yes. Naglikaw, wa na siya nag-focus sa ato. So Sa after ako- din nila nag-adto dito kang Aaron kapag laong pastor, gisugtan sila ni Aaron, no? Oo, nagpasugot na si Aaron kay murag tingali dili sa pareho ni Moses bitaw nga Yes. firm ang Yes. iyang authority. Sa kapaglaom naaman po sa ato mga membro mag-usahay po para nga ma-appease Yes, bang for uban. the sake na ma-appease na lang. Sige na lang bisag pa dili eksakto nga prinsipyo. Yes. Pero si Moses nagingon, Ginoo, palihog in tawon patawaran ni ang sayops ni ako nga mga
imo mga katawhan. Kay ang Ginoo sa bersikulo 7 tubtob Gis, ingon sa Ginoo pabasag dila ko Ginoo kay Moses kay ako ni pamatyon na lang. Yes. Oo. Pero pasalamat ta nga naay tao. Bisag sa ato karon naa may mga tao nga mag-intercede para magitawag peacemaker. Yes, that's right. So, sa kadto nga panahon, si Moses ang nahimong ang nag-intercede between the Lord and also His people. Tungod kinalagot ang Ginoo, tungod kay imbes nga gitagaan sila the Ten Commandments, gitagaan sila mga provisions sa Ginoo nga mo ni ang nilang sundon, mga guidelines. So here comes kita sa Ginoo on the other side nga naghimo na sila mga golden image nga mo ni himuon na nilang simba-simbaho na hinuon nila. So out of love pud ni Moses no nga sama diay sa iyahang ma-compare nato ang intercession ni Moses sa time pod ni Jesus Christ. Amen. No? Yeah, right. Even until now, mga kapaglaom, He is interceding on our behalf to the Father. Amen. Pagpasalamat kita nga ang Ginoo nagapaminaw man bayapon. Yes, that's right. And ingon sa verse 14, and the Lord hears Moses. Praise God, mga kapaglaom. No? Pagkanindot. Nindot kaayo ni. And Moses interceded for Israel nga kaniadto dili sa sulti. Oo, timid di siya pero ato nga panahon gihatag gid niya ang kinagulingon sa Ginoo. And the Lord listened. And the Lord listened and answered Moses pleadings. And because of that, nakita sa Ginoo nga sincero pod si Moses. Nakita pod ang iyang integridad. Nakita po sa Ginoo nga he is like a good shepherd. Yes, sincere, makakabot ito sa promised land, and God answered his prayer. Wow, praise the Lord. Dayon ang nahitabo kapag laom pastor, wala dayon didto dayon gi-judge no ang mga Israelites o mga katawhan sa Ginoo. Dayon nagbaba na si Moses gikan sa Mount Sinai, iyang gidala ang 2 tablets of stones no nga didto gisulat ang 10 commandments. Dayon iyahang na witness gyud dito kapag laom pastor. Siguro kung sa ako ang na-realize pud nagabasa ko sa verse, siguro ang angry pud sa Ginoo nga siguro si Moses kay wala pa man siya kita, ang Ginoo man nakita, so nag-burst ang anger sa Ginoo nga suko gid siya sa mga katawhan niya mo tilang gibuhat. Here comes si Moses while going down no sa mountain, iya mismong na witness kapag laong pastor. Sakto na. Sa ato pa human nature na yun paghapon si Moses ang anger, di ba? Sa wa pa tama tong punto mo. Sa wa na makita Ginoo pa intawon. Pero sa nakita na niya ang aktual, siya na po. So pagsuko niya kundi gilabay niya tong 10 commandments, nabuak. And then later nag-ingon ang Ginoo, kinsa may ang manging kauban na koog sa Ginoo. And only out of 12 tribes, only one. Mo nang Levites. Ang nag-uban. So God used Moses to implement the consequences of their what we call mistakes. Yes, that's right. So moot kadto ang mga nahitabo mga kapaglaom no. So makita gyud nato nga naa gyud gihapon ang leading sa Ginoo no. Amen. Though si Moses out of his anger, pero nagyapon ang Holy Spirit nag-dictate sa iya nga unsa iyang angay buhaton now. Iyang nanumduman ang giingon sa iya sa Ginoo nga kung unsay angay i-judge adto sa ilaha. Now iyang gipapili ang mga tao no kung kinsa may sa Ginoo diri nga side sa so, ang mga Levites pastor no ang niduol sa iya dayon, then and there gi-judge ang katong mga katawhan wala ni adto ni panig sa Ginoo. And even today, even brothers and sisters are fighting. Yes. Actually, they are brothers and sisters, di ba? Yes. And sad to say that the Levites killed 3,000 at that time. So kapag laong pastor, is it possible sa to ang time karon na agi hapon ning mga impatient nga mga tao? Mao lagi mo nang ingon nato kay na nga sa Revelation 14:12. Yes. Gi-remind gihapon sa Ginoo, here is the patience of the saints. And keep the commandments. So duwag hindi kabuok. Sa panon ni Moses, patience and 10 commandments. Gani akong i-correlate pud kapag laong pastor kaning atong experience karon nga lockdown nga kaning ECQ, siguro ang uban nga mga place nag GCQ na sila, pero ang kanabang kanang gusto na kay kamula, gusto na kay kamo fulfill sa ilang imong gusto adtuon, impatient na din ka kapag laong pastor, no? Malagot na din ka. Tama mo na ingon din sa steps of Christ. Yes.
their promises are easily broken. Like crops of sand. So, ang sand, di ginamag-uban, di ba? Yes. They cannot control their thoughts or their desires because they cannot keep their promises. That's right. Mawag ng mga tao, di ba? They lose confidence in themselves and wonder if they are sincere. They feel that God cannot accept them, but they must not lose hope. Mga kapaglaom, labihan na kita din sa Cebu, ay ambot kung ano matabo sa aton. But anyway, let us be patient because the Lord knows what is best. Yes, pagkanindot, no? Now, let us also recognize, no, ang sacrifice ni Ginoong Hesus kapag laong pastor on our behalf, no? Well, nakitaan nga some clips sa Facebook kapag laong pastor talking about kaning mga aliens. si Joey, no, dear Joey, kung inyo hanang familiar mo ana nga bata, nagiskuta dito mga aliens kapag laong pastor. Now, sa mga TV, sa mga movie, noon kini mga aliens nga kana mga weird kay mga forma. Yeah, some children also believe nga tinuod yun sila, nag-exist ni sila. Apan iyang gisgutan pagto kapag laong pastor, naagi usa ka tawo nga dili ni siya make believe, dili ni siya tumo lang. Apan tinuod nga nabuhi na tawo dinhi sa ato ang kalibutan ug walay lain si Jesus Christ. Og wala lang siya ni visit dinhi sa atong kalibutan kapag laong pastor. He also mingled with us, he lived with us, and at the end, he sacrificed himself on our behalf. No? So, na-remember na ko ning this was a voluntary sacrifice. Jesus might have remained on the Father's side, no? Ang mga praise with the presence of the holy angels, iyang Father, apan iyang gipili nga mo sacrifice kapag laong pastor. Mao na nga kung ato i-compare ang literal Israel and spiritual Israel, murag sama pare-pare pod sa ato nga ang impatience magresulta pod sa transgression of the law. No, kay una-una ta murag wala man pod. And kung tan-awan nato, God grants men a provision in this world that their principles may become firmly established in the right, thus precluding the possibility of sin in the future life and so assuring the happiness and security of all. So mao ni ang katabo sa ato karong mga panahon. So mga paglaom dili nato angay kalimtan, no, nga ang Ginoo this eternal home alang kanatong tanan. Gani kaniadto ang gi-promise sila is kaning promised land, no? Naputay promised land mo na siya ang heavenly home nga magpuyo kita tanan didto walay gina seclude ani tanan ang gi-invite mga kapaglaom. This promised land has only been possible through the death and also the intercession of Jesus Christ. Jesus Christ for the forgiveness and restoration of humanity. Angay mobalik gid ta sa gisacrifice sa Ginoon nganha sa cross, no? So atong pangutana kapag laong pastor ganina sa atong intro, what did it take for man to gain a home in God's paradise? Forgiveness and also repentance. Wow, pagkanindot, no? Kapag laong pastor basin doon na pa kaidugang or later na lang. Sa sunod. Yes, no? So mga kapaglaom, thank you so much sa inyong pag-uban sa ato ang discussion. Ato nang balikan taod-taod mga kapaglaom na doon na tay tan-awon nga music video. Kami nang hinaot nga makadugang kinig kaligunan sa atong pagtungan sa atong buhi nga makagahom. Let us watch this. Pasaylo niya ang kalapasan, kalinaw ako nang nabatnan, giandam niya ang kaugmaon, busa siya akong alagaron, gugma ko si Kristo, kay siya ang manluwas ko. Gugma ko si Kristo,
Kristo, ihalad ang kasing-kasing ko. Talikdan ko ng kalibutan, kay giandam niyang kaluwasan. Gihigugma ko si Kristo, kay siya ang manluluwas ko. Gihigugma ko si Kristo, kay siya ang manluluwas ko. Gihigugma ko si Kristo, kay siya ang manluluwas ko. Gihigugma ko si Kristo, kay siya ang manluluwas ko. Kay siya ang manluluwas ko. Kay siya ang manluluwas ko. Welcome back to Let's Pray Pilipinas, mga kapaglaom, a place where you don't have to pray alone. Mga kapaglaom, nagpahinumdom ka nato ang mensahe sa awit, nga gihigugma nato ang atong labang makagahom nga si Hesus Kristo tungod kay siya nagpakamatay kanatong tanan alang kanimo ug kanako. Mga kapaglaom, sa gihapon ato makauban si kapaglaom Renan to give us the third batch ato ang mga prayer request. And of course, ang ato ang fourth batch sa atong prayer request pagabasahon kini kapaglaom Kevin. Kapaglaom Renan, happy Sabbath. How have you been? Yes, kapaglaom Giselle, happy Sabbath. Happy Sabbath. Sa mga adin sa studio and sa ating mga taga-tanaw po sa Channel 37 sa GFAT o sa local Antena TV 25. Yes. So mga kapaglaom, I hope ready na inyong mga ball pens and yung mga notebooks kay akong pagbabasahon ng mga pipila sa pinadalang mga text messages na prayer request. So ako nagkasunday sa yung sender 3678 ang iyang prayer para sa iyang mama nga si Cristina Bernabe. Na-arthritis, ang iyang kidney ang diabetes code. O taas ang iyang cholesterol levels kapag naanggisal no? O kapag naong pastor. Ingon man po daw sa iyang papa. Kung na-specify kung sa kahintang sa iyang papa but ato silang iatin sa ato ang mga prayers. You can put ninyo sender 9857 para sa iyang anak ang po na si Jeff Rodinho nga unta ko no kaluyan siya sa iyang kumpanyang ginatrabahuan na masugot na linhi sa Pilipinas. Kaya ibang asukal na kamati sa iyang panglawas and ang iyang asawa po na ay mga ipamati sa iyang lawas. No? Ato pong yatin sa pag-ampo ang pinadala ni Sender 0149. Protection para sa tibok pamilya nila and naginaon sila nga ang Ginoo maghahatag sa ilang pang-adlaw-adlaw na sinulanon o magrasyahan sila yung mabaton ng grasya ulitan sa Ginoo. Si kapaglaong Pilipina at ko nagpadala po og prayer request para sa iyang apo nga si Jerry B. Sagin sa iyang maayong pagpanganak na and magpa-pray po siya mismo para sa iyang UTI. Ito pong appeal sa itong mga pag-ampo, si Sender 0869 and prayer for safety para sa tanang residente sa Zamboanga Tibugay kay doon na kini na case no sa COVID-19 dito. Iyang prayer mao nga inta ma-contain lang ang virus o dili lang
makatag og maayo dito, no? So, ma-stop ang pagtatag niini. Lastly, di kami Center 0266. Ang prayer is Geoffrey Gregorio na bago lang mahuman og opera pero nang sayatin sa kapit nga gibati sa iyang tiilis ng ato ni silang dala sa atong mga konsulto. Alright, so maulang katong tanan mga prayer requests nato mga kapaglaom, and from Capital Site, again, this is the Paglaom Renan to Hope Channel Cebu, inviting everyone to cast your burden on the Lord and He will sustain you. He will never suffer the righteous to be moved. Happy Sabbath ninyong tanan. Thank you so much, Kapaglaom Renan. God bless you there and keep safe, no? Atong hangyoon sa gihapon si Kapaglaom Pastor to pray with us. Okay, let's pray. Our Father God, with bowed heads, we come to you this morning to present to you again the humble request of your sons and daughters. And we pray, Lord, in special way for Sister Cristita Bernabe for healing of his kidney cyst, diabetes, and high cholesterol as well. We pray also for Brother Jethro Dinyo, that he can come home to the Philippines and his wife will receive also a healing from you. And also we pray, Lord, for your protection to each one of us, members of our families. And above all, we pray also for Sister Jilibi Sakin, who will have her delivery for her baby. Grant, Lord, that you will give her physical strength. And also we pray for Sister Filipina Pacheco, that somehow her UTI will be solved and be healed as soon as time possible. And also, Lord, we pray for our brothers and sisters or Philomen in Zamboanga, Sibugay, that they will be protected also by this crisis. And also we pray for Brother Jeffrey Gregorio, who has a problem for his feet, that somehow you guide the doctors and the medicines that all these things will be healed as soon as time possible, and that he can serve his family too and you. In Jesus' name, amen. Amen. Thank you for that prayer, Kapaglaom Pastor. Moving on sa last batch sa tuang prayer request, let us welcome Kapaglaom Kevin gikan sa Adventist Hospital Cebu. Happy Sabbath, Kapaglaom Kevin. Happy Sabbath mga kapaglaom, and atong gipasalamatan ang atong buhi nga Dios ning higayon nga makasangpit na pudta sa iyang balaang ngalan alang sa atong mga pag-ampo. Prayer is the breath of the soul. Amen. Kung kapaglaom atong basahon ang mga musunod nga mga prayer request nga gikan sa itong mga kaigsuunan ug mga kahigalaan nga nagapadala dinhi sa atoa nga programa. Una dinhi si ato i-pray si Samsam usa kini ka bata nga daghan kay nanurok nga nuka sa iya nga panglawas taga Tejero, Cebu ni siya atong iampo nga mamahimong makakabot siya og kaayuhan. Ato sa biampo si Brother Alan nga nag undergo siya karon og test sa COVID, gikonsider na siya nga PUI, hinaot nga mag-negative ang result sa mao nga swab test. Ug ato sang iampo ang pahigayon og online evangelism crusade ang Pisaan Church gikan kini kang Ma'am Victoria Navarro. Ato sa iapil sa pagampo ang bana ni Ma'am Esterlita from Baybay Leyte nga si Danny De Liosa nga malikay in town sa virus ug maulian ang iyang gibati nga sige labad ang iyang ulo ug malipong siya. Ato sa iapil sa tong pagampo ang family Raison Modelias nga naa sila gibati nga ubo o ginaot nga maulian sila o makabaton sila mahimsog nga panglawas. Yes. Ug ato sang iapil sa pagampo si Ma'am Raquel nga nakaron sa Kuwait, atong i-pray ang fast healing kay nag-positive siya sa COVID-19. Ug atong iampo ang atong mga kaigsuunan, mga kahigalaan, kaila nga naapektuhan ni ining COVID-19. O ginaot nga magapadayon kita sa pagsalig sa atong buhi nga Dios nga siya maghatag kanatong hingpit nga kaayuhan ug proteksyon sa taliwala niini nga pandemya nga atong giatubang. Kini ang inyong kapaglaom Kevin of Hope Channel Cebu, nagapahinumdum kanatong tanan that let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Thank you so much, Kapaglaom Kevin, and also happy Sabbath. God bless you there. Let us request Kapaglaom Pastor to pray with us. Yes, Lord. We pray. Our Father God, once again, we are glad that you are a healer of all kinds of
diseases and sickness, Amen. both physically, mentally, socially, and above all spiritually. Yes, sir. Lord, we pray in special way for Brother Samson's some allergies, that somehow it will not recur over and over again, but somehow it will be healed permanently. Yes. And we pray also for Brother Alan Ibarra in Jeddah, that somehow the result of the test will be a negative one. And also we pray for your children way back, whether in Pisaan Church. They will conduct an online evangelistic program. Please, Lord, all the gadgets and the person involved and the people involved will have a good insights, and your message will be received by the people, and they will accept you as their Savior. And we pray also for Brother Danny Del Yusa to be free from COVID-19 and for healing as well of his dizziness. Lord, we pray for your healing of Brother Raison Modelias family in Zamboanga City. You know, it's hard to be sick at this point of time. Please be with them, Lord, and guide them to receive right medications for healing. And also we pray for Sister Raquel Hutba, that somehow you will be in her side because he is away from her family in Kuwait. Please, Lord, guide them and keep them safe in your hands. And also we pray for RG and Nuber for your healing of his problem. Thank you so much, Father, for hearing our request, because we ask this in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you so much Kapaglaom Pastor for praying with us. And of course, mga prayer partners nato din haa nga naglantaw kauban kanato karon og ampo kauban kanato, daghan kayong salamat sa mga nagpadala sila mga prayer requests o praise reports. Daghan kayong salamat mga Kapaglaom. Now, going back sa ato ang discussion kay ganina Kapaglaom Pastor, and of course ang ato ang conclusion basin doon na pa kay gusto idugang Kapaglaom Pastor. Again, mga Kapaglaom, ato na hibaw-an nga ang pagbalik sa Ginoo dili na gyud ni madugay because of the signs of the times. Dili lang huring-huring ni o ko sa Ilonggo pa, dili lang ni siya istorya lang tumutumo, dili lang ni siya. Kundi tinuod ni mga kaigsuonan. If Jesus Christ was here alive and we believe that He is here, ang iya pod pagsaan magbalik tinuod pod. Kaysa gyud ni nagsulti. That's right. Now, ang istorya sa mga karaan nga mga katawan sa Ginoo, mga kaigsuonan, maupod ni ang dapat naton tan-awon. Kaingon din sa Christ in His sanctuary. Ako ni basahon nagaingon. But divine love had conceived a plan whereby man might be redeemed. The broken law of God demanded the life of the sinner. In all universe, there was only but one that could satisfy the claim of the transgression of the law. And since divine law is as sacred as God Himself, only one equal with God could make atonement for its transgression. And that is no other than Jesus Christ. Oh. Wow, pagkanindot. Mao na ingon niya nga, Jesus' death for our forgiveness opened the way for us to reach what? The promised land. Amen. Wow. Without Him and His infinite sacrifice, we would have forfeited entrance to the gate of eternal life. Ang password din si Jesus Christ ra gyud mga Kapaglaom. Kaingon niya, I am the way, di ba? Yes, I am the way. The way, the truth, and the life. Wow, pagkanindot sa atong discussion Kapaglaom Pastor, I'm sure daghan kay tag nakuha nga pagtulun-an gikan sa first nato nga series first nato nga subtopic hantod karon sa atong culmination sa ato nga series. Daghan kay salamat mga Kapaglaom, and I should say nga, ang hitabo sa mga Israelites kaniadto Kapaglaom Pastor must be the lesson for us today. No? Nga, while waiting sa Ginoo, dapat patient. Amen. Amen. So mga Kapaglaom, atong hinumduman that we shall often have to bow down and weep at the feet of Jesus because of our shortcomings and mistakes. But we are not to be discouraged.
Even if we are overcome by the enemy, we are not cast off, not forsaken and rejected of God. Christ is at the right hand of God, who also maketh intercession for you and for me, to all of us. Divine love had conceived a plan whereby man might be redeemed. The broken law of God demanded the life of the sinner in all the universe. There was only but one who could in behalf of man satisfy its claims. Since the divine law is as sacred as God Himself, only one equal with God could make atonement for its transgression, and that is no other than Jesus Christ. Fallen men could not have a home in the paradise of God without the Lamb slain from the foundation of the world. It is written in Signs of the Times, December 1889. Wow, that's right. Daghang salamat sa inyong higayon, mga kapaglaom. Kapaglaom Pastor, thank you so much for your time. Mga prayer partners, sa ato ang mga nakauban sa ato ang episode karon, si Kapaglaom Man, Kapaglaom Renan, and also Kapaglaom Kevin, ug kamo kaninyo nga naglantaw kauban kanamo karon og nakigampo kauban kanamo karong adlaw. Thank you so much, mga Kapaglaom. And on behalf of Kapaglaom Mind, this is your Kapaglaom Giselle, joyfully reminding you of the promise in Philippians 4 verse 19, that my God shall supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus. And this is Kapaglaom Pastor Pagunsan saying, let's pray without ceasing, only here on Let's Pray Pilipinas, where you don't have to pray alone.